you're a superhero. Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na po ang bago nating episode para kay Zufan. Tumalsik ang katawan ng Sect Master dahil sa malakas na suntok na pinakawalan ng ating bida. Ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan, at hindi siya makapaniwala na may kakayahan itong basagin ang kanyang depensa. Dahil dito, napuno ng pagkabahala ang mukha ng Sect Master. Isa siyang soul harmony expert, ngunit natatalo siya sa suntukan laban sa isang ethereal stage expert lamang. Kahit siya ay hindi makapaniwala na ito talaga ang sitwasyon nila ngayon. Tiningnan niya ang ating bida at napagtanto niyang hindi naman ito ganoon kalakas noon. Noong lumaban ito sa Double Dragon Gathering, iyon ang impormasyong nalaman niya mula sa kanyang anak. Ngunit ngayon, hindi niya inaasahan na mayroon itong kakayahang lumaban sa isang soul harmony expert na tulad niya. Hindi pa man natatapos ng Sect Master ang kanyang pag-iisip ay biglang nawala si Zufan sa kanyang kinatatayuan. Napakabilis ng galaw nito kaya hindi malaman ng Sect Master kung saan ito nagpunta. Ang mas malala pa, hindi niya talaga makita ang galaw ng batang ito. Sa isang iglap, biglang sumulpot ang ating bida sa itaas ng Sect Master. Makikita ang malademonyong ngiti sa mukha ni Zufan habang naghahanda siyang magpakawala ng isa na namang malakas na suntok. Sa mga sandaling yun, tila pinaglalaroan na lamang niya ang kanyang kalaban. Nabahala ang Sect Master dahil hindi niya kayang iwasan ang paparating na pag-atake. Napakabilis ng galaw ni Zufan, at ang masama pa, hindi pa siya lubusang nakarecover mula sa naunang suntok nito. Kapag tinamaan siyang muli, tiyak na makakatanggap siya ng matinding pinsala. Nabahala rin ang mga elder nang makita nilang sumulpot si Zufan sa ibabaw ng Sect Master. Napansin nila na ang lakas ng kanyang suntok ay maihahambing na sa isang soul harmony expert. Dahil dito, agad nilang binalaan ng Sect Master na umiwas kung ayaw nitong magtamo ng malubhang pinsala. Ngunit tulad ng kanilang inaasahan, hindi nga nakaiwas ang Sect Master dahil sa bilis ng galaw ni Zufan. Isang napakalakas na suntok ang isinagawa ng ating bida at tumama ito sa likuran ng Sect Master, dahilan upang bumaon ang kanyang katawan sa ilalim ng lupa. Kasabay nito ay nagkaroon ng napakalakas na pagyanig sa buong paligid. Ang matinding pressure na dulot ng suntok ni Zufan ay sumira maging sa kalapit na kagubatan. Isang bagay ito na hindi inaasahan ng lahat, lalo na't isa lamang siyang ethereal stage expert. Dahil sa lakas ng pagyanig, maging ang High Venerable ay nakaramdam ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa tingin niya, kailangan na niyang lumabas mula sa kanyang pagsasanay upang masiguro ang kaligtasan ng Sect Master ng kanilang sekta. Samantala, mabilis na lumipad ang mga elder patungo sa himpapawid upang makaiwas sa impact ng pag-atake ni Zufan. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Sect Master, na siyang pinakamalakas sa kanilang grupo, ay tila isang batang pinaglalaroan lamang ng mas batang eksperto na mas mababa ang cultivation realm. Napatanong ang isang elder kung bakit napakalakas ng batang yun, hanggang sa puntong kaya nitong magbigay ng napakalakas na puwersa laban sa kanilang Sect Master kahit mayroon itong matibay na depensa. Sumang-ayon naman ang isa pang elder at napatanong din kung talagang ethereal stage expert lamang si Zufan. Ang lakas nito ay maituturing ng kapantay ng isang soul harmony expert. Ibig sabihin, kahit sila ay maaaring hindi manalo laban sa kanya sa isang one-on-one na laban. Mabilis na lumabas ang Sect Master mula sa ilalim ng mga bato matapos tanggapin ang mabigat na pag-atake. Napasigaw siya sa galit at inis dahil hindi niya inaasahan na ang bilis ni Zufan ang magiging pinakamalaking problema sa kanilang laban. Hindi niya akalaing mas malakas pa pala ang batang ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit bigla siyang napatigil nang mapansin niyang wala na naman si Zufan sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta, at ang mas malala pa, kahit gamitin niya ang kanyang enerhiya upang hanapin ang galaw ng ating bida, ay hindi pa rin niya ito matukoy. Tiningnan niya ang paligid at napansin ang makapal na usok na bumabalot sa lugar. Ang usok na ito ang lalong nagpapahirap sa kanya na gamitin ang kanyang enerhiya upang matuntun ang lokasyon ni Zufan. Dahil dito, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagsusuri, biglang sumulpot muli si Zufan sa kanyang likuran. May ngiting tinanong siya nito, "Saan ka ba nakatingin?" "Tayo ang magkalaban dito." Pinayuhan pa niya ang Sect Master na huwag tumingin kung saan-saan kung ayaw nitong masaktan muli. Kasabay ng kanyang mga salita ay isang napakalakas na suntok ang kanyang pinakawalan.
Malakas na tumawa si Zufan habang tila pinaglalaroan lamang ang Sect Master. Agad na bumulwak ang dugo mula sa bibig ng Sect Master dahil sa lakas ng suntok. Hindi na niya naiwasan ang pag-atakeng iyon kaya tumilapon ang kanyang katawan paitaas. Ang masama pa, hindi niya mahulaan kung saan sumusulpot si Zufan sa tuwing nawawala ito. Dahil dito, nahihirapan siyang depensahan ang sarili at lalong hindi siya makapagpakawala ng epektibong counter-attack. Ang lahat ng kanyang kakayahan ay tila walang silbi laban sa bilis ni Zufan. Maging ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nabasag at natanggal dahil sa tindi ng suntok. Makikita rin na panandalian siyang nawala ng malay dahil sa lakas ng natamong pinsala. Talagang napakalaki ng kanyang disadvantage sa labanang ito. Patuloy na tumilapon ang kanyang katawan sa himpapawid dahil sa sunod-sunod na suntok ni Zufan. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi niya kailanman inasahang mararanasan, at isa itong napakalaking kahihiyan para sa kanya bilang Sect Master. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi, muli na namang sumulpot si Zufan sa itaas niya. Nakahanda na naman itong magpakawala ng isa pang napakalakas na suntok. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan ni Zufan ang isa na namang malakas na atake. Tumama ito ng direkta sa katawan ng Sect Master, dahilan upang mabilis itong bumulusok pababa sa kagubatan. Naisip ng ating bida na kailangan niyang pagdusahan ng Sect Master ang ginawa nito sa kanyang master. Sa ibaba, patuloy ang mabilis na pagbagsak ng katawan ng Sect Master dahil sa lakas ng suntok ni Zufan. Isang bagay ito na hindi niya kailanman inaasahan. Ngunit tulad ng inaasahan, bigla na namang nawala si Zufan sa himpapawid. Mukhang balak na naman niyang atakihin ang Sect Master mula sa itaas upang lalo pa itong mapinsala. Sa isang iglap, narating niya ang ibaba ng kagubatan. Muli siyang naghanda ng isang malakas na suntok upang salubungin ang bumabagsak na katawan ng Sect Master. Naisip niya na ito ang pinakamabisang paraan upang tuluyan itong durugin. Sa mabilis na galaw, sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng ating bida, na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan ng Sect Master. Hindi lamang isa o dalawang pag-atake ang kanyang isinagawa. Bago pa man tuluyang bumagsak ang katawan ng Sect Master sa lupa, paulit-ulit nang sumusulpot si Zufan sa daraanan nito upang magsagawa ng panibagong mga pag-atake. Dahil dito, muling nagkamalay ang Sect Master at agad na napuno ng matinding galit at inis. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang asong binubugbog hanggang mamatay ng ating bida. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang nakakabahala kundi napakalaking kahihiyan para sa kanya bilang Sect Master. Hindi lamang siya napapahiya sa harap ng kanyang mga ninuno, kundi maging sa harap ng buong sekta. Dahil dito, ginamit niya ang lahat ng natitira niyang enerhiya at malakas na sumigaw sa kanyang mga elder. Pinagalitan niya ang mga ito dahil wala silang ginagawa upang tulungan siya laban kay Zufan. Ipinaalala niya sa kanila na hindi ito isang one-on-one na laban, kaya dapat silang makialam upang matalo ang kanilang kalaban. Nang marinig ng mga elder ang sinabi ng Sect Master, makikita pa rin sa kanilang mga mukha ang matinding takot. Alam nila kung gaano kalakas si Zufan, at kahit nasa Soul Harmony stage sila, walang kasiguraduhan na mananalo sila laban dito. Ngunit patuloy na hinikayat sila ng Sect Master. Ayon sa kanya, nag-iisa lamang si Zufan, samantalang sila ay halos 12 Soul Harmony stage experts. Kahit gaano pa kalakas ang batang yon, tiyak na hindi nito kakayaning labanan silang lahat ng sabay-sabay. Nang marinig ito ng mga elder, unti-unti silang nagkaroon ng lakas ng loob. Sabay-sabay silang sumugod patungo sa direksyon ni Zufan. Naisip nila na tama ang kanilang Sect Master. Nag-iisa lamang ang kanilang kalaban, at kung magtutulungan silang lahat, tiyak na may pagkakataon silang manalo. Napansin naman ito ni Zufan kaya pansamantala niyang itinigil ang pag-atake sa Sect Master. Sa halip na mabahala, natuwa pa siya. Sa kanyang isipan, mas mabuti nang sabay-sabay na silang umatake kaysa isa-isang hanapin pa niya ang mga ito. Malaking pabor pa nga sa kanya na mismong ang Sect Master ang tumawag sa lahat ng kanyang mga tauhan. Kasabay nito, mabilis na lumipad si Zufan patungo sa direksyon ng mga elder. Balak niyang tapusin agad ang mga ito upang wala nang maging sagabal mamaya. Sa kanyang paningin, ang mga elder na ito ang magiging unang mga biktima niya sa Heaven Trailing Sect. Napatawa naman ang isa sa mga elder nang makitang si Zufan pa mismo ang sumugod sa kanila. Sa kanilang palagay, ngayon nila malalaman ang tunay na limitasyon ng batang ito. Gusto rin nilang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang young master at ang ginawang pagpapahiya ni Zufan sa kanilang Sect Master. Para sa kanila, ang kasalanan nito ay nararapat lamang tumbasan ng kamatayan.
Kaya inutusan nila si Zufan na tanggapin na lamang ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man matapos ng Elder ang kanyang pananalita, mabilis nang kumilos ang ating bida. Sa isang kisap mata, ginamit niya ang kanyang sacred weapon upang magsagawa ng isang nakamamatay na pag-atake. Agad na nawalan ng buhay ang Elder nang walang anumang kakayahang lumaban. Hindi lamang siya ang naging biktima, maging ang kanyang mga kasamahan ay agad ding nasawi sa ilalim ng kapangyarihan ng sacred weapon ni Zufan. Tulad ng nabanggit noon, ang sacred weapon na hawak ng ating bida ay may kakayahang wasakin maging ang katawan ng isang sacred beast. Kung ganoon, paano pa makakatagal ang katawan ng isang Soul Harmony Stage expert laban sa ganoong uri ng sandata? Nagpatuloy si Zufan sa kanyang pag-atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, isa-isang bumagsak ang lahat ng 12 Soul Harmony Stage experts. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ito marahil ang pinakamabilis na pagpatay na isinagawa ng ating bida, isang pag-atakeng tuluyang nagwasak sa pangunahing puwersa ng Heaven Trailing Sect. Mas lalo namang napuno ng takot ang mukha ng Sect Master nang mapagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Kanina pa siya nilalabanan ni Zufan, ngunit hindi man lamang nito ginamit ang kanyang espada laban sa kanya. Ibig sabihin, mula pa sa simula ay pinaglalaroan lamang siya ng batang ito. Kung gugustuhin ni Zufan, maaari sana siyang mapatay anumang oras gamit ang sacred weapon nito. Tumawa naman si Zufan na parang isang tunay na demonyo habang nakatingin sa Sect Master. Parang nais niyang iparating na ang tanging dahilan kung bakit buhay pa ito ay dahil pinili niyang paglaruan muna ito. Kung gugustuhin niya, kaya niya itong patayin nang walang anumang kahirap-hirap. Dahil dito, tuluyang nawasak ang ego ng Sect Master. Ang batang yun ay nagawang patayin ang lahat ng kanyang mga elder sa pamamagitan lamang ng isang mabilis na pag-atake. Lahat sila ay nasa Soul Harmony Stage. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi nakapagbigay ng anumang paglaban. Dahil dito, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung tao pa ba talaga si Zufan. Mas lalo siyang nalito sa isang bagay. Kung bakit ang kanyang mga elder ay agad pinatay gamit ang espada, samantalang siya ay suntok at sipa lamang ang ipinaparanas ni Zufan. Ibig bang sabihin nito ay hindi siya karapat-dapat paglaanan ng tunay na lakas ng ating bida? O sadyang pinaglalaroan lamang siya nito na parang isang walang kwentang bata? Muling nagsalita si Zufan. Ayon sa kanya, ang ipinagmamalaking Heaven Trailing Sect, na dati ay isa sa mga respetadong miyembro ng Middle Three Sects, ay wala naman palang silbi. Ang kanilang mga elder at mga venerable ay puro duwag at basura lamang. Wala umano sa mga ito ang may kakayahang lumaban sa kanya. Ang mas nakakatawa pa, ni isa sa kanila ay hindi man lamang nagtangkang tumulong habang binubugbog niya ang kanilang Sect Master. Kumilos lamang sila ng utusan na sila nito. Dahil dito, hindi maiwasang isipin ni Zufan kung talagang ganito kawalang kwenta ang buong puwersa ng Heaven Trailing Sect. Subalit hindi na rin naman ito problema ng ating bida dahil kailangan na niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Kung ang Sect Master mismo ng sektang ito ay isang basura, natural lamang na basura rin ang kanyang mga elder at venerable. Kasabay nito, lumipad si Zufan patungo sa harapan ng Sect Master. Gusto na niyang tapusin ang kumag na ito upang matapos na rin ang kanyang misyon sa lugar na ito. Nang makita ng Sect Master na patuloy na lumalapit si Zufan, mabilis siyang tumakas patungo sa kabilang direksyon. Habang tumatakas, napatanong siya kung bakit siya talaga ang target ng ating bida at kung bakit hindi na lamang nito pinapatay ang mga ordinaryong disciple na nasa likuran nito. Hindi lubos maisip ng Sect Master na determinado talaga si Zufan na kitilin ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya pinakinggan ng ating bida at patuloy lamang itong lumipad sa kanyang direksyon. Para kay Zufan, matatapos lamang ang kanyang misyon kapag napatay na niya ang taong ito. Nainis naman ng Sect Master dahil ang kanyang mga elder at venerable ay magagaling lamang magbigay ng papuri ngunit walang silbi kapag dumating na ang tunay na laban. Sa mga kritikal na sitwasyon tulad nito, wala man lamang sa kanila ang nakagawa ng paraan upang pigilan ang kalaban at bigyan siya ng sapat na oras para makatakas. Ngayong tuluyan na niyang nagalit ang isang halimaw na tulad ni Zufan. Tiyak na nalalapit na ang kanyang katapusan, pati na rin ang katapusan ng kanyang sekta. Ngunit bago pa man makalapit si Zufan, bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na enerhiya mula sa itaas ng kalangitan. Dahil dito, agad niyang ginamit ang kanyang Divine Eye of the Void upang maiwasan ang paparating na pag-atake. Sa tamang oras, nagawa niyang umiwas sa atake ng misteryosong taong bagong dating. Hindi pangkaraniwan ang lakas ng pag-ataking iyon,
Kaya mabuti na lamang at nagamit niya ang Divine Eye of the Void. Nang tumama sa lupa ang Sword Intent, isang napakalaking bahagi ng kagubatan ang agad na nawasak. Kasabay nito ay yumanig ang buong sekta dahil sa napakalakas na impact ng pag-atake. Ito ang pinakamakapangyarihang atake na nakita ni Zufan mula nang dumating siya sa lugar na ito. Dahil dito, napagtanto niya na mayroong High Venerable ang Heaven Trailing Sect. Ang lakas ng pag-ataking yun ay malinaw na nagmula sa isang Thick Soul Harmony Stage expert. Ibig sabihin, ang susunod niyang makakalaban ay walang iba kundi ang High Venerable ng sekta. Agad na naging seryoso si Zufan dahil napansin niyang hindi niya kayang harangin ng direkta ang ganoong uri ng pag-atake. Kahit na umabot na sa Perfected Soul Harmony Transformation ang kanyang katawan, tiyak na mawawasak pa rin ito kung direktang tatamaan ng ganoong kalakas na atake. Sa ibaba ng kagubatan, halos naging isang malaking guho ang buong lugar dahil sa pinsalang iniwan ng pag-atake ng High Venerable. Mabuti na lamang at dumating ito sa tamang oras. Kung hindi, malamang na napatay na ni Zufan ang Sect Master. Muli namang napangiti ang Sect Master nang makita niyang dumating na ang kanilang High Venerable. Hindi niya inaasahan na lalabas ito mula sa kanyang seclusion. Alam ng lahat sa sekta na matagal nang umiiwas sa mga labanan ang High Venerable matapos mawala ang kanyang dating karibal na si Elder Yuan. Kaya naman labis ang kanyang tuwa nang makita itong lumitaw sa gitna ng labanang ito. Samantala, naging seryoso rin ang High Venerable habang nakatingin kay Zufan. Napansin niya agad na hindi normal na kalaban ang kaharap ngayon ng kanilang Sect Master. Kanina pa niya nararamdaman ang aura ng batang ito, at hindi niya inaasahang napakababa pala ng cultivation realm nito kumpara sa ipinapakita nitong lakas. Ang aura na inilalabas ni Zufan ay hindi isang bagay na kayang taglayin ng isang ordinaryong ethereal stage expert. Tiningnan niya ang Sect Master at sinabing kung hindi siya lumabas mula sa kanyang pagsasanay. Malamang na matagal nang namatay ang pinuno ng kanilang sekta. Ang mas nakakahiya pa, ni hindi man lamang nakapagbigay ng maayos na paglaban ng Sect Master laban sa batang ito. Mas lalo namang naging seryoso ang ating bida. Unti-unting napuno ng matinding killing intent ang kanyang mukha nang makita niya ang High Venerable. Ayon sa impormasyong kanyang nalaman, ang High Venerable na ito mismo ang pumatay sa kanyang master noong sinalakay ng Heaven Trailing Sect ang Demon Scheming Sect. Kaya para kay Zufan, ito na ang tamang oras upang tapusin ang kanyang huling paghihiganti.